Good morning sa inyong lahat at dahil na-miss kong gumawa ng ganitong klaseng content, yung A Day in My Life, so gagawa tayo ulit kahit pa ulit-ulit. Let's go! So syempre Monday ngayon at dapat bagong ligo tayo, pero pagka hindi naman ako nagbibideo ay hindi naman ako naliligo. So yun, ito na nga pala yung sapatos natin na bagong bili pero mukha ng luma. Malamig pa din, nag-yellow pa rin yung mga sasakyan, pero natunaw na. So yun, patapos na yung winter. Let's go! At dahil winter pa nga rin dito sa South Korea, kaya kung mapapansin nyo, makapal pa rin yung suot ko. Dito nga pala kami tumatambay sa office tuwing umaga. At dito, nagsisimula yung araw namin sa pagkakape. Dito nga sa Korea, libre lang yung kape. At dito sa company namin, marami kang pwedeng pagpilian na pwede mong inumin. May black coffee, may tsaa na iba't iba yung mga flavor. Kaya madalas sa isang araw, siguro nakakalimang kape kami. Itong black coffee nga pala yung palagi kong iniinom para matapang. So sobrang tapang nga pala nito, kaya kipaglaban. 9 AM pa nga pala yung pasok namin, pero dito sa South Korea, dapat mas maaga kang pumasok ng 10 to 15 minutes bago magsimula yung trabaho. Pero si Kuya Kevin, alas 8 pa lang nakatambay na yan dito sa office. Pero masarap naman kasi talaga dito tumambay sa office lalo pag malamig yung panahon kasi may heater. 8:55 nga nag-i-start na kami magtrabaho at binababa na namin yung mga napinturahan namin kahapon. Sahod day pala namin mamaya, pero hindi ako excited kasi alam ko namang walang matitira. 1 plus 1, 2 plus 1 million. Wala. Huwag mo na computerin, walang matitira. Kahit anong compute mo, negative. Manufacture of metal products and parts for storage container nga pala yung napuntahan kong factory dito sa South Korea. Ayan nga pala yung sample ng trabaho namin dito, mga malalaking container, pero meron ding maliliit. Dito nga pala yung pwesto ko sa short ball machine. Ako yung nagtatanggal ng pintura at ako din yung nagpipintura. Sabi ng kasama ko, palitan ko na daw to dahil baka hindi niya nakayanin yung bigat nito. Pero wala nang bago. Luma na rin tong mga to. Kaya binalik ko na lang ulit. Gagawa na lang daw siya ng panibago. Ipinapasok lang pala itong mga container na to sa loob ng short ball machine para matanggalan siya ng pintura. At 15 minutes natin siyang iintasin bago siya matapos. Pagkatapos ko nga palang maisa lang isang container, pine-prepare ko na agad yung kasunod. At pag wala na akong ginagawa, umiikot ako sa company at nangahampas ako ng tubo. Charot. Pero joke lang, namiss ko lang talaga mag-baseball at nagpa-practice ako para pag nag-baseball uli ako, matamaan ko na yung mga bola. Pero pag wala akong ginagawa, ang ginagawa ko talaga ay tumutulong ako sa mga kasama ko sa mga ginagawa nila para may magawa naman ako. Pero naka-video kasi kaya tumutulong ako. Pero pag hindi naman naka-video, di ko naman sila tutulungan, bahala sila sa buhay nila. Pero kinukuha ko lang talaga itong mga hook kasi gagamitin ko siya mamaya. At dahil 3 minutes pa ngayon aantayin natin, dito muna tayo sa labas, mambato tayo. Magpapaaraw lang muna ako kasi nga malamig pa rin talaga ngayon. Ito nga pala yung view sa pwesto ko at makikita nyo dito yung mga malalaking puno. Madalas nakakita ako dito ng squirrel at ibang klaseng mga ibon. Pero madalas nakatulala lang talaga ako. Iniisip ko kung matitira ba talaga sa sahod ko. Pero wala talaga eh. At dahil tapos na nga yung sinalang ko, ilalabas ko lang siya sa machine. At pagkalabas ng machine, i-sprayan ko siya para matanggal yung mga short ball na nakakapit sa kanya. Ibababa lang natin tong container para magawa na natin yung next process at magsasalang ako ng panibagong container dito sa short ball machine para matanggalan na ulit siya ng pintura. Bali pa ulit-ulit lang yung proseso na to. At dahil may natira pa rin pintura kahit nasalang na natin siya sa short ball machine, ang gagawin naman natin dyan ay gagrinderin. Bale, ito lang talaga yung pinakamatrabaho sa pwesto ko, yung pag may natitirang pintura kasi kailangan na siyang grinderin. Siyempre, dapat naka-face mask at nakasalamin tayo para safe tayo. Hindi naman laging may natitirang pintura sa mga container, pero meron talagang mga container na makakapal yung pintura. Sa sobrang kapal niya, hindi na talaga kaya tanggalin ng machine yung pintura niya, kaya kailangan na nating grinderin. After nga pala mag-grinder ng mga container, isasabit naman natin siya dito sa hoist at ililipat natin siya ng pwesto. Ito nga palang hoist para ka lang naglalaro ng mga claw machine, para ka lang may kinukuha ng mga yung mga laruan, ganun lang siya kadaling gamitin. Delikado lang siya kasi nga mabibigat yung mga containers na sinasabit namin dito, kaya kailangan doble ingat. Ang next pala natin na gagawin ay tatanggalin natin tong takip at ikakabit natin tong hook at saka yung chain. Pagkatapos ay isasabit natin tong hoist para maiangat natin tong container at mailipat natin ang pesto at maisabit natin dito sa conveyor. After nga pala natin masarang dito sa conveyor, sprayan lang natin tong container para matanggal yung nakakapit sa kanyang mga alikabok at mga short ball. Ito nga pala yung ginagawa ni Kuya Kevin, tinatanggal niya yung mga tornilyo dito sa mga container. Yung charging nim namin, ayun, nagko-computer. At yung terinim naman namin, ayun, hindi ko alam kung ano yung ginagawa, nagbabasa ata. At dahil oras na ng break time namin, oras na para magtimpla ng kape. Hindi lang pala factory worker yung trabaho ko dito. Minsan barista rin ako dito. Sabay-sabay nga pala kami nagbe-break time dito. Syempre, 4 na nga lang kami, alang naman di pa kami sabay-sabay. At dahil ginagamit kong pang-video yung cellphone ko, hindi tuloy ako makapag-cellphone. Kaya yun, nakikinood na lang ako sa cellphone ni Kuya Kevin.
Tapos na yung break time namin at balik trabaho na ako. Kung mapapansin nyo, may natira na naman pintura sa container. Kaya yun, grinder na naman tayo. Pinas forward ko na nga kasi mas marami talagang natira ngayon. Grabe, siguro mga 15 minutes kung grinder to. Ang hirap talagang kumita ng pera. Tapos uutangin nyo lang. Ay, gu. Siyempre, pahinga lang muna tayo kasi nga medyo matagal-tagal natin grinder. After natin mag-grinder, i-sprayan lang natin para matanggal yung mga nakakapit na pintura. At isasabit na ulit natin siya sa conveyor. At siyempre, wala lang naman tayong gagawin. Kaya mag-iikot-ikot muna tayo sa company. Siyempre, supervisor tayo eh. Sipag ah. May sahod eh. Ayun na nga pala yung ginagawa ni Kuya Kevin. Pinay-prepare niya na yung mga gagawin ko bukas. Ang sarap nga pala makita na nahihirapan yung kasama mo, no? Habang ikaw nakaupo ka dito. Pero hindi, kayang-kaya ni Kuya Kevin yan. Master ko yan eh. Uli. Cellphone lang po yun talaga ng trabaho lagi. At dahil pinapasok na ni Kuya Kevin yung mga susunod na gagawin, ako naman ay inilalabas ko na yung mga natitira pang gagawin. 11:45 na nga at oras na ng kainan namin, kaya papatayin ko na tong machine. Kainan na. Lagi talaga nangunguna yung tsadyang namin, kala po nagtatrabaho siya, no? Ito nga pala yung pagkain namin sa Korea, walang kagulay-gulay, pati yung sabaw, walang gulay. Okay. After nga pala namin kumain, dumediretso kami dito sa gisoksa namin at may isang oras kami para matulog. At dahil medyo mainit, buksan natin yung aircon. Tulog muna tayo. Bye-bye. Grabe, napakasarap talaga matulog sa tanghali. Parang ayoko nung bumangon. Sana pala sinulit ko nung bata ako. Dati ayoko natutulog sa tanghali. Pero ngayon, gustong-gusto ko na matulog. Kaso hindi na pwede kasi hindi na tayo bata. Nakakamiss tuloy maging baby. At dahil tapos na yung break time natin, balik trabaho na naman tayo. Bubuksan lang natin yung machine at ulitin lang natin yung ginagawa natin kanina. At dahil supervisor tayo dito, syempre check natin yung mga ginagawa ng kasamahan natin. O pumapalag na siya, uppercut ka sa likod. Magawa mo dyan. Uy. Malapit na nga pala mag-spring at malapit na rin magkaroon ng dahon tong mga puno sa likod ng company namin. Grabe, napakaganda nito pag cherry blossom. Wala lang, share ko lang. Malapit na pala yung birthday ng anak ni Kuya Kevin, kaya kino-compute niya na kung magkano ipapadala niya. Sabi ko, wag na siyang umasa kasi walang matitira. Break time na naman at si Kuya Kevin naman yung barista. Ako tamang basa lang kahit di ko naman naiintindihan. Ito na nga pala yung mga container na nagawa natin. Ready na siyang pinturahan. Habang pinipinturahan siya ng machine, ako tamang tambay lang. Antok yarn. Ito nga pala yung pinakapetik sa trabaho ko, ang magbantay. After nga pala mapinturahan, syempre chinecheck natin yan. Inspector tayo dito eh. Chinecheck natin kasi baka may mga part na hindi napipinturahan. After mapinturahan yung mga container, naglilinis na ako dito sa pwesto ko. Winawalis ko tong mga short ball. Ito nga pala yung bala ng machine na nagtatanggal ng pintura dun sa mga container. Binabalik ko lang siya ulit dito sa loob ng machine. After natin maglinis, syempre tayo din maglilinis. Napaka-alikabok nga pala dito sa company namin. Syempre kayo din, alam ko na alikabukan din kayo. Sipag oh. Nakita nga pala ako ng terinim namin na nagbibideo. Tapos may ginagawa siya sa cellphone ko na hindi ko maintindihan. Ayun pala, gusto niya pala akong ipitin. At dahil wala na kaming ginagawa sa company, inutusan ako ni Kuya Kevin na ilabas ko na daw yung lulutuin niyang pagkain mamaya. Pumunta tayo breadstick. Siyempre, wala nang ginagawa. Nag-aantay na lang pala kami ng oras ng out. Habang kumakain ng breadstick, pinapanood ko itong mga wild duck. Daanan talaga nila tong company namin papunta dun sa lawa. At dahil 55 na, isasarado na natin itong mga pinto sa company. I-off na din natin yung switch ng kuryente dito sa panel. At dito na nga nagtatapos ang isang araw na pagtatrabaho ko bilang isang factory worker dito sa South Korea. Hanggang sa muli, paalam! Magbabike tayo.